Cellbox. Si Timothy Oliveros ay isang kilalang playboy mula sa Maynila. Sanay sa marangyang buhay, walang inaalalang responsibilidad, at masyadong malaya upang mapatali sa isang babae. Ngunit isang araw bilang parusa ng kanyang pamilya, pinadala siya sa Hacienda Oliveros upang matuto. Para kay Timothy, isa itong panibagong hamon. Kaya nagplano siyang tumakas doon. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Ketha Anakan, ang hardinerang walang pakialam sa yaman niya at kagwapuhan. Sa unang pagkikita pa lang ay tinabla na siya nito. Walang takot, walang interes, at walang balak na palapitin siya sa buhay nito. Isang bagay na hindi niya pa naranasan noon. At dahil likas na mapaglaro si Timothy, nagdesisyon siyang paibigin si Ketha at pakasalan nito. Isang laro lamang upang makabalik sa Maynila. Ngunit sa bawat araw na kasama niya ito, habang tinutulungan sa hardin, inaasar, at pilit na pinapalambot ang puso nito. Hindi niya namalaya na ang sariling puso na pala niya ang bumigay. Ngunit paano kung sa mismong gabi ng kanilang kasal, matuklasan ni Ketha ang totoong dahilan ng panliligaw ni Timothy? Magagawa pa ba nitong patawarin siya? O tuluyan ng malalanta ang pag-ibig na inakala niyang kanyang pinakamagandang bulaklak? Isang marahas na pagsarado ng pinto ng opisina ang pumutol sa katahimikan ng kwartong yun. Timothy Oliveros, ano na naman tong pinagagagawa mo? Isang matangkad at gwapong binata ang nakaupo sa sofa. Walang pakialam habang naglalaro sa kanyang cellphone. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ina, sakalang niya ito tinapunan ng tingin. Kakagising lamang niya pero agad na siyang pinatawag ng ina. Ma, can we not do this right now? Kakagising ko lang. Si Harmony Oliveros ay mahigpit na nakapikit habang pinitigilan ng galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Katabi niya ang kanyang asawa na si Tonic Oliveros. Mahigpit na nakatiklop ang mga braso sa dibdib habang binabasa ang panibagong eskandalo ng kanilang anak na si Timothy. Sinamaan ni Tonic ng tingin ang anak. Ano, kakagising lang? Tim, laman ka na naman ng social media. It's not about our business. Hindi dahil sa mabuting ginagawa mo, kundi dahil sa kahihiyan. Ano tong viral video mo na may kahalikan kang dalawang babae sa iisang party? Ano na namang kahibangan to, Timothy? Chill, ma. Isang party lang yun. Everyone was having fun. It's not a big deal. Not a big deal? Alam mo bang may mga investors tayong umatras dahil sa ginawa mo? Dahil anak niya ang isa sa kahalikan mo. Puro kahihiyan na lang ang dinadala mo sa pamilya natin. Pumasok ang iba pang miyembro ng pamilyang Oliveros, ang kanyang mga pinsan. Hindi rin nagtagal, dumating ang kanilang mga magulang na siyang mga tito ni Timothy. Mukhang si Timothy na naman ang bida sa social media. Sinamaan ang tingin ni Don ng asawa. Bahagyang kinurot pa ito. Saan pa ba yan magmamana? Di sa tito niyang playboy din. Gawain mo yan dating baliw ka. Hinampas pa ito ni Don. Kaya mabilis na hinuli ni Midnight ang kamay ng asawa. Kapag playboy, sa akin agad nagmana. Hindi na nito matapos ang sasabihin nang sumabat ang mga kapatid nito. Oo, sayo agad. Hindi naman playboy si Tonic. Takot nga yan sa mga babae. Habang nagbabangayan ng mga ito, ay napapailing na lang ang mga pinsan ni Timothy. You're so grabe, cuz. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yung 2 girls and 1 guy na eksena. Kaya pala ang daming nagtag sa akin kanina. Cuz, wala ka talagang kapaguran. Mabuti na lang retired na yung playgirl nating pinsan. Tukoy nito kay Levi na nakipaglaro na sa anak nito. Tama na ang tawanan. Lahat kayo mga spoiled. Kayo rin. Tinuro niya ang mga pinsan ni Timothy. Puro kayo gastos. Puro luho.
pero wala kayong ginagawa para sa pamilya natin. Hindi niya sinama sa pagturo si Lyra. Dahil kahit spoiled brat ito'y, kumikita ito ng malaki dahil sa pagpapilot nito. She's a lady pilot. Sa katunayan ay may mga business ang mga anak nila. Bagaman napapabayaan ang mga ito dahil mas inuuna ng mga ito ang pagpaparty. Lalo ka na, Timothy. Starting now, titigil na yung pagiging spoiled brat mo. Natigilan si Timothy. What do you mean pa? Ipapadala ka namin sa Hacienda Olivero sa probinsya, kung saan nanatili noon ang mga pinsan mo. Doon ka titira at doon ka magtatrabaho. Nanlaki ang mga mata niya. Wait, what? Probinsya? Ano to, exile? Not exile, young man. It's called discipline. Wala kang ibang gagawin doon kundi magtrabaho sa Hacienda. At hindi ka makakabalik ng Maynila hanggat hindi mo napapatunayan na kaya mong magbago. Natahimik ang lahat ng makitang sobrang seryoso ni Tonic. This is insane pa. Ma, come on. Alam niyong hindi ako tatagal sa probinsya. Ano bang gagawin ko ron? Magtatanim? Magpapakain ng baboy at baka? Pinag-cruise ni Harmony ang braso. Saka sinamaan ang tingin ng anak. Exactly. Matuto kang mabuhay ng walang nightlife. Walang clubbing at walang bisyo. Matuto kang magpahalaga sa totoong buhay. Hanggat hindi ka nagseseryoso, mananatili ka ron. This is unfair. Bakit ako lang, sila? Tinuro niya ang mga pinsan niya. Umatras si Claudie palayo. Uy, wag mo kaming idamay. Claudie is right. Ikaw naman kasi talagang may fault dito eh. We're just doing party kaya. We didn't tell you naman na you kissed those two girls. Pairap na sad ni Katana. Aba, huwag mo kaming kalad ka rin sa kalokohan mo, Tim. Pagbalik namin, may kahalikan ka na. Sabi ko kasi, huwag mong gayahin si V. Nakangiwing saad ni Sky. Nanlaki ang matang nilingon ni Levi si Sky. Excuse me? I didn't kiss someone with the camera. I mean, I am not Timothy, okay? Don't damay me with your kalokohan nga. Hindi ako sumama sa party nyo. Umirap din si Levi sa mga pinsan. Saka binalingan muli ang anak. Seriously? So ako lang talaga ang ipapatapon nyo sa probinsya? Oo, dahil ikaw naman ang gumawa ng kalokohan. Imbes na mag-party, bakit hindi nyo nalang seryosohin ang mga company ninyo? Galit na saad ni Tonic. You can't be serious, Mom, Dad. Please tell me, you're joking. Pero seryoso ang mga mata ni Tonic nang humarap ito sa anak. This is final, Timothy. Mag-impake ka na. Bukas ng umaga, ipapahatid ka namin sa Hacienda Oliveros. At bago mo pa isipin ang pagtakas, ipapaputol ko lahat ng credit cards mo. Walang sasakyan, walang nightlife, walang social media. Wala ka ni isang bagay na ikinasaya mo rito sa Maynila. And your cousin is grounded. They can't help you. Napalunok si Timothy. Ngayon niya lang naisip kung gaano kadesperado ang mga magulang niya para disiplinahin siya. Dad, Mom, please, let's talk about this. Hindi na mauulit. Wala nang usapan, Timothy. Paulit-ulit mo na yung sinabi sa amin pero ano, patuloy mo pa rin namang ginagawa. Putol ni Harmony. Aayusin mo ang buhay mo sa ayaw at sa gusto mo. Ayaw man kitang mawalay sa amin pero kung ito ang solusyon para magbago ka, titiisin ko. Fine, pero makikita nyo, hindi ako magtatagal doon. Magbabalik ako agad ng Maynila. Desperadong saad niya. Sure ka dyan, Tim? Baka mamaya, ikaw na mismong hindi gustong bumalik. Baka magaya ka lang sa amin ni Levi. Tiningnan ni Danny ang anak niyang natutulog habang nagsasalita. Natapos ang gabing iyon na hindi pa rin matanggap ni Timothy ang desisyon ng magulang. Kinaumagahan ay dinala siya ng mga magulang sa probinsya. Masama ang mukha niya habang pinapakinggan ng kanyang ina na kinakausap ang mga katiwala sa hacienda. Huwag po kayong magdadalawang isip na bigyan siya ng trabaho dito sa probinsya.
Kailangan ding matuto ng batang yan. Hindi puro party lang ang alam. Rinig niyang saad ng ina. Napabuntong hininga si Timothy. Hindi ako magtatagal sa lugar na yon. I'll find a way to escape. Mahinang bulong niya. Habang nakikipag-usap ang mommy niya sa mga naroon, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Timothy. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makabalik kaagad sa Maynila. Tumakas, tumawag ng tulong. Kung kinakailangan, magpapadala siya ng private jet para sunduin siya ron. Kaya nagpunta siya sa isang sulok ng hardin. Hawak ang cellphone at sinusubukang tawagan ng pinsan niyang si Claudie. Come on, Claudie. Answer the damn phone. Walang sumagot. Ilang beses niya na itong tinawagan pero patuloy lamang itong nagri-ring. Pabalik-balik sa paglalakad si Timothy. Salubong ang kilay na tinignan ng cellphone bago ito muling binalik sa tenga. Ano bang ginagawa nun? Baka natutulog pa ang isang yon. Bakit ba tanghali na nagigising mga baliw na to? Naiiritang napabuntong hininga siya. Hanggang sa naalala niya ang sinabi ng ama niya na grounded din ang mga pinsan niya. Napatingin siya sa paligid. At doon sa di kalayuan, ay napansin niya ang isang babae. Nakatalikod ito, nakasuot ng simpleng puting blouse, at brown na paldang hanggang tuhod. Hawak nito ang hose, at abala sa pagdidilig ng mga halaman. Mahaba ang buhok nitong nakatali sa isang mahabang ponytail, at kahit hindi niya makita ng buo ang mukha nito, may kakaiba nang humatak sa kanyang atensyon. Napangisi siya. Well, mukhang may dahilan naman para magtagal ako dito. Pinatay niya ang cellphone at nilapitan ng babae. Habang papalapit ay, lalo niyang napansin ang malasot lang kutis nito at ang banayad na kilos ng kamay habang maingat na dinidiligan ng mga halaman. Tumikim si Timothy, sapat lang para marinig nito. Good morning, beautiful. Hindi man lang lumingon ang babae. Napakunot noon naman si Ketha nang marinig niya ang boses sa kanyang likuran. Mukhang narito na nga ang anak ng isa sa mga boss nila. Sa pagkakaalam niya'y pinarusahan ng isa pang Oliveros, ngunit hindi na babae, kundi isang lalaki. Anak ito ng amo nilang si Draco at Harmony. I said, good morning. Sa wakas ay lumingon na si Ketha. At nang makita siya nito'y agad itong napairap at bumalik sa ginagawa. Narinig ni Timothy ang pagbuntong hininga ni Ketha. Ano bang good sa morning? Kung umagang-umaga pa lang, sira na agad ang araw ko dahil sa mukhang nakita ko? Bulong niya na narinig naman ito. Bahagyang nilingon niya ang binata. Ano pong ginagawa niyo rito? Wow, diretso agad interrogation ah. Wala man lang bang good morning, nice to meet you. Simpleng pagbati lang, ayos na. Saad nito na kinangiwi niya. Hindi niya ito muling kinausap. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo ngunit sumunod lamang ito sa kanya. Uy, hindi ka ba marunong makipag-usap? Alam mo bang napakasama ng ugali ng taong hindi sumasagot kapag kinakausap? I am serious. Napataas ang kilay niya habang tinitignan ito mula ulo hanggang paa. At ikaw ba ang tamang tao para magsabi niyan? Natigilan si Timothy. Bahagyang sinapo ang dibdib. Ouch! Diretso agad sa point ha. Ngumiti pa ito at tumikim. Hindi sanay si Timothy na may bumabara sa kanya, lalo na sa mga babae. Wow, easy lang miss. Friendly greeting lang naman yon. Parang ang sungit mo naman agad. Wala akong oras makipagkwentuhan. Marami pa akong trabaho. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagdidilig. Pero hindi basta-basta sumusuko si Timothy. Muling lumapit si Timothy sa kanya. Nakangisi pa ito. Napabuntong hininga si Ketha. So, anong pangalan mo? Bakit mo gustong malaman? Para naman may tawag ako sa'yo bukod sa miss. Mas bagay sa'yo yung magandang pangalan.
At kung ibigay ko naman, ano namang gagawin mo? Walang kaamor-amor na tanong niya. Siyempre, gusto lang kitang makilala. Wala akong interes na makilala ka. Diretsang saad niya. Isa na namang suntok sa ego ni Timothy. Napapikit ito ng saglit, pero agad ring bumalik ang pilyong ngiti nito. Wow, you're really not impressed to me, no? Sa pagkakataong to, hinarap siyang muli ni Ketha. Nakapamaywangat, diretsyong nakatitig sa kanya. Ano naman kung anak ito ng boss niya? Hindi naman ito nagpapasweldo sa kanya. Dapat ba akong ma-impress sa tulad mo? Well, kadalasan kasi. Alam ko kung sino ka, Timothy Oliveros. Napataas ang kilay ni Timothy. Lumaki ang ngiti dahil sa pagsambit niya sa pangalan nito. Oh, talaga? Laman ka ng chismis dito sa hacienda, bago ka pa dumating. Lahat ng kasambahay, lahat ng trabahador dito, alam ang mga kalokohan mo sa Maynila. Ikaw si Timothy Oliveros, ang spoiled na anak ng amo namin. Kilala kang babaero, basagulero, at walang alam kundi magwaldas ng pera ng pamilya mo. Natameme si Timothy. Hindi niya inaasahan ang ganitong blunt na sagot mula sa isang hardinera. Ouch, that hurts, miss. At least totoo. Umira pa siya saka bumalik sa pagdidilig. Hindi alam ni Timothy kung matatawa siya o maaasar. Pero sa halip na mainis, mas lalo siyang na-curious sa babae. Ito kasi ang nag-iisang babaeng nagpakita sa kanya ng ganong ugali. So, anong pangalan mo? Hindi mo kailangang malaman. Tumalikod ulit ito at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng hardin. Pero hindi titigil si Timothy ng ganun lang. Sinundan niya itong muli. Wow, you look so mysterious right now. Sige na, tell me, para hindi na kita kulitin. As if naman titigilan mo ko kapag binigay ko ang pangalan ko. Pwede ba kung wala kang magawa? Pumunta ka na lang sa bukid at mag-araro dun. Grabe ka naman, miss. Para kang batang ayaw makipagkaibigan. Bakit ba ang kulit-kulit mo? At para kang batang hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto? Aba, nagkakaintindihan na tayo ah. Biro nito na kinasama ng mukha niya. Huminto si Ketha at tinignan siya. Bakit mo ba ako sinusundan? Nakangiting umiling si Timothy. Wala lang. Wala naman kasi ako ibang kakilala rito eh. Since ikaw lang naman ang nag-iisang magandang tanawin dito, maliban sa mga halaman, naisip kong ikaw na lang ang kausapin. Napairap si Ketha. Kung ganun, kung wala kang magawa, magtrabaho ka. Narinig ko ang sinabi ng mommy mo kanina. Kaya ka nandito ay para matuto, hindi para manggulo ng hardinera. Nagulat si Timothy sa sagot nito. Hardinera? Hardinera ka? Tumango siya. Oo, at kung tapos ka nang mag-aksaya ng oras dito, pwede ka nang umalis. Marami pa akong trabaho. Naglakad siya palayo. Iniwan itong tulala. Hindi niya akalain na ang babaeng kinukulit niya ay isang hardinera. Paano nangyari yun gayong mukha itong mestiza? Mas bagay itong maging girlfriend niya. Napangisi siya. Sa halip na mapahiya o mawala ng gana, mas lalong nadagdagan ng interes niya sa dalaga. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang babaeng hindi niya kayang bilugin ng ulo. At sa kabila ng lahat, natatawa siya sa kanyang sarili. Mukhang magiging interesante ang pananatili niya sa Hacienda Oliveros. Fine. Kukulitin na kita araw-araw. Let's see kung hindi ka pa maakit sa charm ko. Nakangising saad niya. Dahil kay Ketha, pansamantalang nakalimutan ni Timothy ang plano niyang makabalik agad sa Maynila. Sa unang pagkakataon, may isang babae na hindi na-impress sa kanya at hindi niya alam kung dapat ba siyang ma-offend o ma-challenge. At alam naman niya ang sagot. Lalo siyang na-challenge. Kaya mula nang makilala niya si Ketha, hindi na siya mapakali. Sinusundan niya ito kung saan-saan.
Tila isang anino na laging nasa paligid. Hindi naman ito nakatakas sa mapanuring mata ng hardinera. "Bakit ka na naman nandito?" tanong ni Ketha. Hindi man lang itinago ang inis. "Dumaan lang. Alam mo namang maliit lang naman ang hasyenda. Madali tayong magkasalubong." Palusot ni Timothy. Napairap si Ketha. "Ang laki kaya ng hasyenda. Kung gusto mo, ibibigay ko ang mapa para hindi mo ko masundan." "Hindi mo na kailangang bigyan ako ng mapa, sweetheart. May built-in GPS ako pagdating sa magagandang babae." Nakangiti nitong sagot. Sinadyang asarin siya. "Kung ganyan ang GPS mo, sirain mo na. Hindi ka welcome dito." "Ouch naman. Akala ko ba kapag bisita, pinaparamdam na welcome sila?" "Ikaw ang exception. At saka bisita ka ba? Dinala ka rito para magtrabaho, hindi para manggulo." Napangisi si Timothy. Lalong gumanda si Ketha sa paningin niya kapag naiinis ito. Sinilip niya ang mukha ng dalaga ngunit inis na umiwas lamang ito. "Aminin mo na kasi, gusto mo rin akong makita." Humugot si Ketha ng malalim na hininga. "Gusto kong mawala ka sa paningin ko. Pwede ba yon?" "Ang harsh mo naman." "Lalaki, kung wala kang ibang gagawin kundi kulitin ako, please lang, lumayo ka na. May trabaho ko." Napansin niyang abala si Ketha sa pagtatanim ng mga bagong halaman sa isang bahagi ng hardin. Puno ng lupa ang kanyang kamay at may pawis na rin ang kanyang noo. "Paano kung tulungan kita?" Pansamantala siyang natigilan pero agad namang nagpatuloy. "Ayoko, mas mabuting sasakahan ka tumulong." "Grabe ka naman. Napaka-ungrateful mo naman sa tulong ng isang guwapong tulad ko." "Hindi ko kailangan ng tulong ng playboy na hindi marunong magdumi ng kamay." Seryosong sabi niya at inirapan ito. Napakunot ang noo ni Timothy. "Sinong may sabi sa'yong hindi ako marunong magdumi ng kamay?" Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. "Obvious naman. Kahit siguro maghawa ka lang ng pala, baka mga tinayang kamay mo." "Ang sakit mo naman magsalita, Ketha. Wala ka bang konting tiwala sa kakayahan ko?" Nawala ang emosyon sa mukha niya nang tignan ito. "Wala." Naglakad si Timothy papunta sa gilid ni Ketha at mabilis na dinampot ang isang pala. Bago pa niya ito mapigilan, sinaksak na nito iyon sa lupa at nagsimulang maghukay. "Oh, ayan o. Ano ka ngayon?" Mayabang na saad nito. Tumaas ang kilay ni Ketha. Halatang hindi man lang humanga sa ginawa ni Timothy. "Ang babaw naman ng hukay mo. Anong plano mo? Magtanim ng munggo?" Napakamot ito ng ulo na kinailing ni Ketha. "Teka, first time ko to, okay? Bigyan mo naman ako ng chance." Napabuntong hininga si Ketha. Hindi niya alam kung nakailang buntong hininga na siya ngayong araw. "Alam mo, kung wala kang ibang balak kundi guluhin ako, mabuti pang bumalik ka na sa mansyon at maglaro ng billiards o kung anong rich boys activities mo dyan." "Bakit parang allergic ka sa presensya ko?" Nilapit nito ang mukha sa kanya. Mabilis na tinulak ni Ketha ang mukha nito palayo. "Dahil allergic ako sa playboy." Nagpatuloy sa paghuhukay si Timothy, kahit na halatang hindi talaga siya marunong. Sa bawat subok niya, parang lalo lang niyang ginugulo ang lupa. Napapailing na lang si Ketha. "Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Tumigil ka na lang kaya." Sinubukan niyang kunin ang pala pero ayaw nitong ibigay. "Hindi ako titigil hanggat hindi mo inaamin na impressed ka na sa effort ko." Taas noong sabi pa nito. "Okay, hindi ako impressed." Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa ginagawa. Tumigil si Timothy at tinignan siya. Nag-aabang kung tutuksuhin niya ulit ito. Pero seryosong mukha ni Ketha. Hindi talaga natitinag. "Talaga bang wala akong kahit na anong chance sa'yo?" "Wala." Natawa si Timothy. "Ikaw lang ang babaeng nakilala ko na
Hindi pa rin ako gusto kahit anong charm ang ibato ko. Proud ka pa? Nakataas ang kilay na baling niya rito. Medyo. Napailing si Ketha. Tumayo siya at pinulot ang kanyang mga gamit. Muling tinignan ng binata. Tapos ka na bang guluhin ako? Depende, saan ka pupunta? Sumunod talaga ito. Doon sa lugar kung saan wala ka. Mas dumikit pa si Timothy sa kanya. E paano kung sumunod ako? Sasabuyan kita ng tubig na may pataba. Nagtaas ng kamay si Timothy na parang sumusuko. Wow, ang violent mo naman pala. Ang cute mo pa naman. Sinubukan nitong akbayan siya ngunit siniko lamang siya ni Ketha. Lumayo agad ito sa kanya. Timothy! Napatingin si Ketha sa kanya. Matatalimang tingin ito. Hindi ako tulad ng mga babaeng sanay kang kausap. Wala akong interes sa mga banat mo. Kaya kung talagang wala kang magandang gagawin dito, please lang, layuan mo na ako. Dahil naiistorbo mo ang trabaho ko. Kung ikaw ayos lang kahit hindi magtrabaho kasi marami ka namang pera, ibahin mo ko. Kailangan ko tong trabahong to dahil may pamilya akong binubuhay. Kailangan ko to sa pag-aaral ng mga kapatid ko, kaya please lang. Natigilan si Timothy. Hindi niya alam kung bakit may kurot sa ego niya ang sinabi ni Ketha. Sanay siya sa rejection, pero iba ito. Hindi ito tipong laro lang. Seryoso si Ketha, sinasabi niya. Pero bakit galit ka ba talaga sa akin? O galit ka lang sa mga katulad ko? Saka hindi naman kita ginugulo. You see, I am trying to help you. Pareho, ayoko sa mga kagaya mo. At hindi ka makakatulong, mas bumabagal ang trabaho ko. Naglakad si Ketha palayo. Iniwang nakatayo roon si Timothy. Pero sa halip na sumuko, napangisi si Timothy. Game on, miss. I won't give up. Let's see kung hanggang saan mo ko kayang tiisin. Bakit ba panay ang tanong mo sa pangalan ni Ketha? Sinasabi ko talaga sa'yo, Timothy Oliveros. Huwag mong sirain ang buhay ng batang yun. Kilala kita. Iiling-iling na saad ni Nay Karing nang tanungin niya rito ang buong pangalan ni Ketha. Grabe naman kayo sa akin, Nay. Nagbago na ako. Ano nga pong buong pangalan niya? Baka sakaling bumagay din ang pangalan niya sa apelyido ko. Ketha Anakan. Ayan ang buong pangalan niya. Ayusin mo ang ginagawa mong bata ka kung ayaw mong ibilad kita sa bukid ng buong araw. Pinamaywangan siya nito. Natapos mo na ang pag-aararo doon, ha? Siyempre naman, Nay. Tinapos ko ang trabaho ko doon bago umuwi rito. Simula nang malaman ni Timothy ang buong pangalan ni Ketha kay Nay Karing, hindi na siya tinantanan nito sa pang-aasar. Ngunit dahil din doon, ay may ideyang pumasok sa isipan niya. Tinitigan niya si Ketha. Kailangan niyang makuha ang loob nito para magawa ang plano niya na makabalik sa Maynila. Ketha, anak ka na. Alam mo bang may natuklasan akong sobrang interesting sa pangalan mo? Napahinto si Ketha sa ginagawa niyang pagtatanim at tinignan ng masama ang binata. Nagsisimula na naman kasi ito. Ano na namang kalokohan yan, Timothy? Lumapit si Timothy na may pilyong ngiti sa labi. Kapag binaliktad pala ang apelyido mo, nagiging Anakan kita. Napakurap si Ketha. Hindi agad nakuha ang ibig sabihin. Pero nang mapagtanto, ay nanlaki ang mga mata niya at agad na nagpanting ang tainga. Timothy Oliveros! Natawa si Timothy sa kanyang reaksyon. Oh, nagandahan ka na sa pangalan ko. Pwede mo naman kahit ikabit yan sa pangalan mo. At bakit parang galit ka? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Mukhang destiny talaga natin to, sweetheart. Anong destiny? Kung may destiny man, yun ay para lang sapakin ko. Grabe ka naman. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ginagawa mong joke ang pangalan ko. Wala ka na ba talagang ibang trip ang tulad mong playboy? Inis na sigaw niya. Hindi kita ginagawang joke. Ang sinasabi ko lang, parang meant to be tayo. Anakan kita. Di ba parang sign yun?
Pinandilatan siya ni Ketha. Ang sign na nakikita ko ay humanda ka, Timothy Oliveros. Agad niyang dinampot ang hose at binuksan niyon. Bago pa makatakbo si Timothy, sinalubong niya na ito ng malamig na tubig. Hoy, sweetheart, nababasa ako. Sigaw nito habang tumatalon palayo. Pero hindi sapat ang bilis nito para iwasan ang buhos ng tubig. Kapag hindi ka pa tumigil sa kahibangan mo, araw-araw kitang didiligan. Natawa si Timothy kahit basang-basa na to. Pinagpag nito ang suot na t-shirt at mas lalong nilapitan si Ketha. Sweetheart, kung gusto mo akong paliguan, pwede sa ibang paraan na lang? Namula ang mukha ni Ketha sa sinabi nito, pero hindi siya nagpatinag. Gusto mo pang dagdagan ko? Sige, heto pa. Bago pa ito ulit maligo sa tubig ng hose, mabilis itong tumakbo palayo. Pero si Ketha, hindi rin nagpatalo. Hinabol niya ito bitbit pa rin ang hose. Uy, grabe ka. Naiinis ka ba talaga o natutuwa ka lang na may excuse kang basain ako? Bakit ba sobrang feeling ng lalaking to? Kung gusto mong malaman, tumigil ka muna. Hindi naman titigil si Timothy nang ganoon kadali. Tumakbo ito paikot ng hardin, habang si Ketha ay hindi tumitigil sa paghabol sa kanya. Hindi mo ako mahuhuli, sweetheart. Tignan natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadula si Timothy sa damuhan. Pagkakataon na sana yon ni Ketha para basain ulit siya. Pero dahil hindi niya napigilan ang pagtakbo, nadulas din siya at tuluyang bumagsak sa ibabaw ni Timothy. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang hingal, basang-basa at biglang natahimik. Naging mabagal ang mundo para kay Timothy. Si Ketha, nasa ibabaw niya. Ang buhok nito ay bahagyang nakalaylay sa gilid ng kanyang muka. Napalunok si Timothy. Sweetheart, kung gusto mong manatili sa ibabaw ko, okay lang naman sa akin. Pero baka mahulog ka lalo sa akin yan. Natauhan si Ketha. Agad niyang tinukod ang kamay niya sa dibdib ni Timothy at mabilis na tumayo. Timothy Oliveros, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay ko noon para malasin ako ngayon. Layuan mo ko. Seryosong saad niya. Muli siyang bumalik sa hose. Nagbabanta pa ring buhusan nito ng tubig. Pero bago siya makagalaw, mabilis na hinablot ni Timothy ang isang balding tubig na nasa tabi. At ito naman ang bumuhos kay Ketha. Timothy! Humagalpak ng tawa si Timothy, habang si Ketha naman ay galit na galit. Ayan, quits na tayo. Hindi lang ako ang dapat binabasa, Ketha. You should get wet too. Nagpalitan sila ng tingin. Parehong alam na hindi matatapos ang asara nila ng ganun lang. Dahil dito, araw-araw nang nagiging parte ng routine ni Timothy ang pang-aasar kay Ketha. At kahit ilang beses pa siya nitong itaboy, napapansin niyang unti-unti na itong nasasanay sa presensya niya. Napangisi si Timothy. Malapit na kasing matupad ang plano niya. Napangiti si Timothy habang pinagmamasdan si Ketha na abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa mga nakalipas na araw, wala siyang ginawa kundi asarin ito pagkarating niya galing sa bukid. Pero tila hindi ito tinatablan. Napaisip siya. Mukhang challenge talaga to. Sanay si Timothy na madaling mapaamo ang mga babae. Isang kindat lang, isang matamis na ngiti ay, laglag na agad sila sa kanya. Pero si Ketha, walang epekto ang charms niya rito. Nagkaroon ng bagong ideya si Timothy Oliveros, ang paibigin si Ketha anakan. Para sa kanya, madali lang to. Ilang babae na bang nahulog sa kanya nun? Ilang beses na ba siyang naglaro at nanalo? Paano kung paibigin ko siya? Paano kung pakasalan ko siya? Tapos dadalhin ko sa Maynila? For sure, papayag na sina mom at dad na bumalik ako. Pero may isang problema. Wala man lang interes sa kanya si Ketha.
Araw-araw niyang ginagamit ang kanyang charms. Sinusuyo, kinukulit, at tinutulungan pa sa hardin. Kahit anong sweet gestures ang gawin niya, tila wala lang kay Ketha. Para itong pader na hindi matinag. Good morning, sweetheart. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, pwede tayong magsaba. Umirap si Ketha. Kumain na ako. Nadiligan mo na ba ang mga halaman? Baka gusto mong ako na lang ang magdilig sa'yo. Ikaw ang gusto kong madiligan ko eh. Tinapunan siya ng matalim na tingin ni Ketha habang hawak ang hose. Napahalakhak si Timothy, sabay abot ng isang basket ng prutas. Para sa'yo to, freshly picked. Alam kong pagod ka sa kakayuko sa garden, kaya ako na ang bahala sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Kainin mo na, sweetie. Baka kasi kapag ako ang kinain mo, hindi mo na ako mabitawan, aray. Hindi pa natatapos magsalita si Timothy nang bigla siyang batukan ni Ketha. Wala kang matinong sinasabi, no? Paano? Nasa harap ko ang inspirasyon ko eh. Hindi natinag si Ketha. Bagkus ay lalo pa nitong iniwasan si Timothy. Alam niyang laro nito at hindi siya basta-basta maluloko. Ketha, ang ganda mo ngayon. Bagay sa'yo yung putik sa mukha mo. At pilyong ngumingiti ito sa kanya. Pinunasan ni Ketha ang pisngi, tapos tinignan ito ng masama. Gusto mo rin ba ng putik sa mukha? Nakangiting umiling si Timothy. Hindi na, salamat. Pero ang ganda mo pa rin, kahit may putik. Tigilan mo nga ako, Oliveros? Alam mo, Ketha, feeling ko habang tumatagal, nauhulog ka na rin sa akin. Tumingin siya rito ng walang emosyon. Nahulog ka na ba sa puno ng niyog? Kunot noong umiling si Timothy. Hindi pa naman. Gusto mong subukan? Habang tumatagal sa asyenda si Timothy, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang sarili niyang pagbabago. Noon ay iniisip niya lang kung paano siya makakabalik sa Maynila. Pero ngayon, unti-unti niyang nagugustuhan ang simpleng buhay sa probinsya. Sa umaga nagigising siya ng maaga upang tumulong sa bukid. Matapos magtrabaho sa araw, madalas siyang tumatambay sa hardin para tulungan si Ketha. Sweetheart, kailangan mo ba ng assistant? Kailan pa naging assistant material ang isang Timothy Oliveros? Nakataas ang kilay na saad niya. Simula nang matutunan kong mas gusto ko pang tumambay rito kaysa sa mga club sa Maynila. Kinindatan pa siya nito. Hindi umimik si Ketha, pero lihim niyang napansin ang pagbabago sa binata. Hindi na lang puro biro at laro ang ginagawa nito. Natuto itong magtrabaho sa bukid, tumulong sa mga tao at higit sa lahat, natututo itong magpahalaga. At kung saan siya naroon ay naroon ito. Minsan kapag pagod na siya sa pagtatanim, pero naroon si Timothy, bitbit ang tubig o kaya ay nakatayo sa tabi niya, handang umalalay. Inaamin niyang kinikilig din siya sa ginagawa nito. Isang araw habang pareho silang nakaupo sa ilalim ng puno, matapos ang isang buong araw na trabaho, nagbiro ulit si Timothy. Alam mo, sweetheart, nang sabihin sa akin ng mga magulang ko na dadalhin ako rito, sobrang galit na galit ako. Ayoko rito. Dahil hindi ko magagawa ang mga bagay na nakasanayan ko. Hindi ako hahawak ng lupa. Ayokong mag-araro o magbilad sa bukid. Milingon niya to. At ngayon, yun pa rin bang nararamdaman mo? Ayaw mo pa rin dito? Seryosong umiling si Timothy. Saka siya tinitigan. No, kasi nagbago yun. Masarap pala sa pakiramdam na may ginagawa kang mabuti at may silbi. Masaya sa pakiramdam na pinaghihirapan mo ang isang bagay. It's new to me, and I don't regret doing this. Napatingin si Ketha sa binata. Iba na ang tingin niya kay Timothy. Hindi na lang ito ang mayabang na anak mayaman na dumating sa asyenda. Ngayon ay nakita niya na may ibang muka si Timothy. Isang taong natututo, nagbabago,
at marunong magpahalaga sa mga bagay na dati hindi nito pinapansin. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Ketha. Simula noon ay nagbago na ang lahat. Sa simula ay laro lang ang lahat kay Timothy. Paibigin si Ketha, pakasalan ito para makabalik sa Maynila. Pero habang tumatagal, nag-iiba ang lahat. Nagsimula niyang mahalin ang simpleng buhay sa probinsya. At higit sa lahat, nagsimula na siyang mahulog kay Ketha. Ilang buwan na siyang narito sa hasyenda. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging totoo ang nararamdaman niya para kay Ketha. Hindi na ito tungkol sa isang laro. Hindi na ito tungkol sa plano niyang umalis. Gusto niyang manatili. At ngayon, nararamdaman niyang hindi lang siyang nagbabago. Unti-unti ring nagbabago si Ketha. Masaya siya dahil nakukuha na niya ang tiwala nito. Nakasandal sa puno si Timothy. Nakangiti habang pinagmamasdan si Ketha na nagliligpit ng halaman. Alam mo, sweetheart, habang tumatagal, lalo kang gumaganda. Hindi tumingin sa kanya si Ketha, pero halatang narinig ito. Lihim na napangiti si Ketha. Hindi ko kailangan ng pambobola mo, Timothy. Lumapit ito sa kanya. Nakahawak sa likod ng batok, parang nahihiya pa. Hindi pambobola yun, totoo yun. Nakataas ang kilay na tinignan niya to. Bakit? Dati ba pangit ako? Natatawang napailing naman si Timothy. Hindi. Unang araw ko pa lang dito ay gusto na kita. Pero ngayon, mas ginusto pa kita. Hindi alam ni Ketha kung anong dapat maramdaman. Sa totoo lang, matagal niya nang gusto si Timothy. Nung una pa lang, kahit ayaw niyang aminin, may kakaiba ng hatak ito sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili. Kilala niya ang isang tulad ni Timothy Oliveros, isang playboy, isang lalaking sanay makuha ang gusto nito, at mag-iwan kapag nagsawa na. At hindi siya papayag na maging isa sa mga babaeng niloko nito. Pero ngayon, nagbago na si Timothy. At kahit anong pigil niya sa sarili, hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim. Iniiwasan ng titig ni Timothy. Timothy. Lumapit palalo ito sa kanya. What is it, sweetheart? Malambing ang boses na halos isubsob ang muka sa kanya. Tumingin si Ketha rito. Seryosong tinignan niya ito. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tumingin pabalik si Timothy kaya nagkatitigan sila. Ikaw lang ang pinakasigurado kong desisyon sa buhay ko, Ketha. Nakatitig si Ketha sa binata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang dating Timothy, ang mayabang, ang nakakainis, at babaerong Timothy. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking seryoso, isang lalaking nagkakagusto sa kanya, at sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili. Sige na nga, mahinang saad niya pero narinig naman ito. Napakunot noo si Timothy, pero nakikita ni Ketha ang ngiti sa labi nito. Sige na nga, ano yun? Napairap siya, pero ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. Sige na nga, gusto na rin kita. Para bang sumabog ang puso ni Timothy sa tuwa. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinila niya si Ketha papalapit at niyakap ito ng mahigpit. Thank you, sweetheart. Nakangiti siya. Nakapikit habang nakayakap sa binata. Salamat saan? Bumitiw ito ng bahagya para tignan siya sa mata. Salamat kasi hinayaan mong mahalin kita. At sa sandaling iyon, alam ni Ketha na hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya. Kung ganitong gusto siya ni Timothy, sino siya para hindi ito mahalin? Kung nakikita naman niyang nagbabago ito. Ang mag-effort ang paglaanan siya ng oras ay hindi gawain ng isang playboy,
Alam niyang kahit papano, nabago na ang isang Timothy Oliveros. Simula nang aminin nila sa isa't isa ang tunay nilang nararamdaman, hindi na nagdalawang isip si Timothy na ipakita ang pagmamahal niya kay Ketha. Kahit pa sa harap ng lahat ng kasambahay sa hasyenda. Sa bawat sulok ng hasyenda, kitang-kita ang sweetness nila. Kahit simpleng bagay tulad ng pag-aabot ni Timothy ng tubig kay Ketha habang nagtatrabaho ito sa hardin. O ang bigla niyang pagyakap sa likod nito kahit maraming tao. Hindi nila ito inilihim. Nakahalokip-kip si Nay Karing habang pinagmamasdan si Timothy na tinutulungan si Ketha magdilig ng halaman. Aba, ewan ko na lang. Ang dating playboy ng Maynila, hardinero na ngayon. Ngumiti si Timothy habang hawak ang hose. Hindi lang basta hardinero na ikaring, assistant gardener na ni Sweetheart. Kunot noong napatingin siya kay Timothy. Huwag kang feeling. Lumapit ito sa kanya at hinagka ng noo niya. Assistant boyfriend mo pala. Napairap siya pero halatang kinikilig. Gusto mo bang mauntog dyan, Timothy? Tumawa ito tapos biglang niyakap si Ketha mula sa likod. Hindi alintana ang tingin ng mga tao sa paligid. Alam mo naman na kahit suntukin mo pa ako, ikaw pa rin ang gusto ko. Napailing na lamang si Nay Karing sa kanila. Ewan ko sa inyo, tabi-tabi nga kayo dyan. Ayusin niyo ang trabaho niyo bago kayo maglambingan. Saka sila iniwan ito. Hindi lang sa hasyenda naging usap-usapan ang pagiging sweet nila, pati sa pamilya ni Timothy. Kaya isang araw ay bumisita ang mga ito roon. Kinabahan naman si Ketha dahil talagang buong pamilya Oliveros ang pumunta ron. Naipakilala na rin naman ni Ketha si Timothy sa pamilya niya. Tumayo si Timothy. Seryoso ang mukha nito pero may bakas ng saya sa mata. Mom, Dad, gusto ko lang ipaalam sa inyo na may girlfriend na ako. Seryoso na to this time. Walang laro-laro. Tumaas ang kilay ng daddy ni Timothy. Let me guess, Ketha. Sarkastikong tanong nito. Proud na tumango si Timothy. Mayabang na ngumiti. Of course, she's the only one. Inakbayan pa nito si Ketha na tahimik lang. Sinilip siya nito. Sweetheart, are you okay? Don't be shy. They're my family. Mukha bang hindi namin alam na si Ketha ang girlfriend mo? Halos maglampungan kayo sa garden araw-araw. Kahit langgam, lalanggamin dahil sa kaswitan ninyo. Nakangising saad ni Midnight sa kanyang pamangkin. Sabi sa'yo, Tonic, titunudin niyang anak mong babaero. Hindi nila pinansin ito lalo na nang palihim itong pinagalitan ng asawa. Nakangiting tumingin si Harmony kay Ketha na namumula sa hiya. Ketha, anak, sigurado ka ba kay Timothy? Siguradong kilala mo tong anak ko. Baka maubusan ka ng pasensya. Napatulala siya. Sobrang ganda talaga ng mommy ni Timothy. Mukha itong dalaga. Lahat naman ng mga tita nito ay mukhang dalaga pa. Sigurado po ko, ma'am. Pinutol ni Harmony ang sasabihin niya. Call me tita, or pwede namang mommy na lang. Wala kasi akong anak na babae. Tumango-tango si Ketha at ngumiti. Sige po, mommy. Sabay silang napatingin sa magpipinsan. Nag-uusap. Napangiti si Ketha. Tumawa si Claudie at binatukan si Timothy. Aba, di ko inaasahang titinukan ng ganito insan ah. Ngumisi si Timothy. Minsan lang ako maging seryoso, kaya dapat pagbigyan nyo na. Hinawakan ni Harmony ang kamay ni Ketha at ngumiti. Thank you for changing him, Iha. Welcome to the Oliveros family. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Ketha. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya ng mga Oliveros para kay Timothy. Kilalang tao ang mga Oliveros, kaya nakakagulat na gano'n ang pag-welcome nila sa kanya. Sa bawat araw na lumipas,
Mas lalo nilang naging mahal ang isa't isa. Hanggang sa isang umaga habang naglalakad si Ketha sa hallway, papunta sa kusina. Dumaan siya sa kwarto ni Timothy. Akala niya'y tulog pa to, kaya hindi siya nag-ingay. Pero sa isang iglap, bumukas ang pinto at bago pa siya makapag-react, hinila na siya ni Timothy papasok sa loob ng kwarto at nilak nito ang pinto. Gulat na tinignan niya to. "Timothy, ano ba?" Hindi na siya nito pinatapos. Isinandal siya nito sa pinto at mabilis siyang hinalikan sa labi. "Good morning, sweetheart." Hindi siya nakapagsalita. Pulang-pula ang pisngi. "Ang aga-aga, Timothy. May makakakita sa atin dito." Tumaas ang kilay nito. Nakangiti pa rin. Ano naman, alam naman nilang akin ka na." Napairap siya pero hindi na maitago ang kilig. "Ikaw talaga, para kang bata." Niyakap siya nito ng mahigpit at bahagyang bumulong sa tenga niya. "Bata agad? Gusto mo naman." Pinataka ng halik nito ang tenga niya. "But you know what, sweetheart? Gustong-gusto ko ang apelyido mo. It feels like gusto mong anakan kita. You like that? I like that, sweetheart. Gawa tayo ng panganay." Bago pa makapagsalita si Ketha, ay hinalikan na siya ni Timothy. At sa pagkakataong yun, hindi na nakatanggi si Ketha. Lumalim ang halik at tuluyan ng bumigay ang dilaga sa nararamdaman niya. Hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Pagmulat ng mga mata ni Ketha kinabukasan, ramdam niyang mainit na yakap ni Timothy mula sa likod niya. Agad na patingin siya sa daliri nang may napansin. At sa kanyang kaliwang kamay, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang singsing. Napabangon siya sa gulat. "Timothy, ano to?" Patamad na nagmulat ito ng mata. Ngumiti at hinila siya pabalik ng higa sa kama. "Anong tingin mo? It's an engagement ring, sweetheart." Namutla siya. Hindi makapaniwala. "Ano? Kailan mo to nilagay sa kamay ko?" Tumawa ito at saka hinalikan siya sa noo. "Habang tulog ka, ayoko nang bigyan ka ng chance na tumanggi." Nanlaki ang mata ni Ketha. Pero nang makita niyang mapanuksong ngiti ni Timothy, hindi niya mapigilang matawa na rin. Siguradong sigurado na siya. Si Timothy Oliveros na nga ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Isang simpleng seremonya sa Hacienda Oliveros ang naganap. Saksi ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan sa pag-iisang dibdib nina Timothy at Ketha. Walang engrandeng selebrasyon dahil ayaw yun ni Ketha. Habang naglalakad si Ketha papunta sa altar, punong-puno ng emosyon ang puso niya. Hindi niya inaakala na ang lalaking pinakaayaw niya noon ay siya ring magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal na hinahanap niya. Mahigpit na hawak ni Timothy ang kamay niya. "I promise to love you, cherish you, and spend every moment of my life making you the happiest woman in the world. I love you so much, Ketha Anakan." "Sobrang mahal din kita, Timothy Oliveros." Bulong niya habang tinititigan ito. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ng pamilya nila at mga kaibigan para sa isang simpleng salo-salo. Halos hindi maalis ang mata ni Timothy kay Ketha. Masaya siya. Mas masaya kaysa sa inaakala niyang mararamdaman niya. Ngunit hindi niya alam na isang revelasyon ang magpapaguho ng lahat ng kanyang pangarap. "Akalain mo yun, Ketha? Ikaw ang napili ni Timothy. Sa babaerong yun, hindi namin inaasahan na titinurin pala siya." Natatawang saad ni Josh, isa sa mga kaibigan ni Timothy. Pansamantala siyang iniwan ni Timothy dahil kinausap ito ng daddy at mommy nito. Kaya kasama niya ang mga kaibigan at pinsan ng asawa niya. Nakakatuwang isipin na asawa na niya si Timothy. "Josh, can you stop talking and just drink there? Ang daldal mo." Inis na asik ni Sky. Mukhang lasing na itong si Josh
dahil panay na ang tawa nito kahit walang nakakatawa. Napili? Tanong niya. Nagkatinginan ng mga pinsan ni Timothy hanggang sa tinabihan siya ni Katana. You know what, Ketha? You should follow Timothy there. Don't kinig to Josh nga. He's lasing na eh. Sabi nito nang nakangiti ngunit hindi nawala sa kanya ang sinabi ni Josh. Anong napili, Josh? Tawagin niyo na nga si Timothy? Bulong ni Lyra sa mga pinsan nito. We can't stop Josh kapag lasing to. Bakit niyo kasi hinayaang uminom? Inis na asik pa nito. Diba, dati sabi ni Timothy sa akin, may napili na siya para sa plano niya. Paiibigin ka raw niya, saka siya magpo-propose para ipakita sa magulang niya na nagbago na siya. Alam kasi ni Timothy na yun lang ang paraan para makabalik siya ng Maynila. Tapos yun na nga, ikaw ang napili niya kasi ikaw naman ang unang nakita niyang maganda. Nanlamig ang buong katawan ni Ketha. Nakita niyang sapo nito ang dibdib niya. Anong sinabi mo? Kumuyom ang kamay niya. Tumawa si Josh. Uy, huwag kang magalit, Keth. Noon pa yun. Baka nga nakalimutan na ni Timothy yun eh. Saka, hindi naman niya nagawa yun dahil binago. Hindi na natapos ni Josh ang sasabihin nang tumayo si Ketha. Natigilan si Ketha. Parang may kung anong tumusok sa puso niya. Hindi maaari. Si Timothy, ang lalaking ipinagkatiwala niya ng puso niya. Ang lalaking pinakasalan niya. Niloko lang siya? Ketha, huwag kang... Hindi na niya pinatapos ang pakikinig sa sasabihin nito. Agad siyang umalis doon. Hindi niya napansin kung paano siya nakarating sa kwarto ni Timothy, kung saan siya inayusan kanina. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Timothy. May malapad na ngiti sa labi. Sweetheart, hinahanap ka na nila sa labas. Totoo ba? Matalim ang boses na tanong niya. Napatigil si Timothy. Napansin niya ang nanginginig na mga kamay ni Ketha, ang mga luha, at ang sakit na hindi nito maitago sa mga mata. Nag-aalalang lumapit ito sa kanya. Sweetheart, anong nangyayari? Humakbang siya paatras. Hindi niya hinayaang mahawakan siya nito. Nakita niya ang kaba sa mukha ni Timothy. Totoo ba? Naisa lang ako sa plano mo? Ang kasal natin? Ang lahat ng to ay plano mo lang para makaalis sa hasyenda at makabalik sa Maynila? Naniga si Timothy. Alam niyang hindi siya dapat magdalawang isip sa sagot niya. Pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Dahil totoo, noon, ngunit hindi na ngayon. Nagsusumamong tinignan siya nito. Sweetheart, hayaan mo munang. Pagak siyang natawa. So, totoo nga. Mabilis siyang nilapitan nito at hinawakan ang kamay niya. Ketha, hindi na yun mahalaga ngayon. Napailing si Ketha. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Hindi mahalaga? Para sa'yo siguro. Pero sa akin Timothy, mahalaga to. Pinaglaruan mo ko. Paanong hindi yun mahalaga? Humikbi siya at pinilit pigilan ang pag-iyak. Ngunit ang hirap. Sweetheart, please listen to me. Binawi niya ang kamay at lumayo rito. Pero hindi mo sinabi sa akin kaagad. Sinabi mo bang mahal mo na ako bago o pagkatapos mong magdesisyon na magbago? Bakit kasi ang tanga ko? Naniwala akong nagbago ka na. Kasinungalingan lang pala ang lahat ng to. Nagpapanik ito nang lumayo siya. Desperado itong ipaliwanag ang sarili. Noon yun, Ketha. Noon. Oo, tama ka. Plinano kong paibigin ka dahil gusto kong makabalik sa Maynila. Pero nagbago yun. Tinigil ko na, Ketha. Dahil mahal na kita. Hindi ko inaasahang mauhulog ako sa'yo. Mapait siyang ngumiti. Pero nahulog ka lang dahil sa laro mo, Timothy. Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan sa mga pinapakita mo? Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito.
Ngunit hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Niyakap siya ni Timothy. Please, Ketha, sweetheart, maniwala ka naman sa akin. Napapikit siya, huminga ng malalim, at sa isang iglap, itinulak niya ito palayo. Hindi kita kayang tignan at magkunwaring okay lang ang lahat. Ayokong maging asawa ng isang lalaking niloko ko mula sa simula. Pumatak ang luha sa mata ni Timothy, kaya umiwas siya ng tingin. Iniisip na nagkukunwari lang ito. Ketha, huwag mong sabihin yan. Don't leave me. I'm your husband now. Sweetheart, please. Umiyak din siya. Ayoko munang makita ka, Timothy. Pagkasabi nun, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sinundan siya ni Timothy. Nakita niya ang pamilya nito sa sala. Tahimik na nakatingin sa kanila. Umiwas ng tingin si Ketha. Ketha, please, mag-usap tayo. Sigaw at pagmamakaawa ni Timothy. Pero hindi na niya ito nilingon pa. Nagsimulang maglakad si Ketha palayo. Pero biglang hinawakan siya ni Timothy sa braso niya. Huwag mo kong iwan, Ketha. Please, sweetheart. Pakiusap nito. Puno ng sakit ang boses. Saglit siyang nagdalawang isip. Pero mas matimbang ang sakit kaysa pagmamahal na nadarama niya ngayon. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Timothy Oliveros, pakiramdam niya, iniwan siya at natalo. Doon niya na-realize ang nararamdaman ng mga babaeng iniwan niya noon matapos niyang paglaruan. Gano'n na lang ba yon, Timothy Oliveros? Iiwan mong mag-isa rito ang asawa mo? Pinalaki ka ba naming duwag, ha? Galit na bulyaw ni Harmony sa anak. Napayuko si Timothy. Palihim na tinignan ang bahay nila Ketha. Ilang beses na niyang sinubukang kausapin ito ngunit ayaw ni Ketha. Ginawa na niya ang lahat. Mom, I need to give her space. Ayokong pilitin siya. Baka mas lalo lang niya kung ayaw kausapin. Bumuntong hininga ang daddy niya. Hindi ko alam kung saan ka ba nagmana. I am so disappointed to you na nagawa mo to sa isang babae. Sa asawa mo, Timothy. Naiintindihan namin ang galit ni Ketha. At mas mabuti nga talagang bigyan mo muna siya ng space para makapag-isip. Sa kabila ng sakit ay bumalik si Timothy sa Maynila. Akala niya ay matutuwa siya sa pagbabalik niya sa dating buhay. Parties pero wala ng babae ngayon. Ngunit wala siyang maramdamang saya. Lahat ng bagay na minsang nagpasaya sa kanya ay tila walang halaga ngayon. Doon niya naunawaan na wala nang saysayang buhay niya kung wala si Ketha. I am going back. Ayos na ang 2 buwang space na yon. Hindi ko na kayang hindi siya nakikita. Hindi pwedeng makontento na lang ako sa mga picture na sinisend ni Nay Karing. I want to see my wife, Mom. Inis na binatukan ni Harmony ang anak. Mabuti naman at naisip mo pa yan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na puntahan mo at ayusin mo ang buhay nyo. Ang tigas ng ulo mo. Alis na. Itinulak siya ng mommy niya palabas ng mansyon nila. Huwag kang babalik hanggat hindi mo kasama ang asawa mo. Malakas na isinara ni Harmony ang pinto. Napangiti si Timothy. Bumalik ito sa probinsya. Hindi bilang playboy, kundi bilang isang lalaking handang patunayan ang kanyang pagmamahal sa asawa. Sinubukang kausapin ni Timothy si Ketha nang bumalik ito. Pero kahit saan siya magpunta, iniiwasan siya ni Ketha. Kung nasa garden ito, paglapit siya ay aalis naman ito. Kung nasa kusina, magpapanggap itong may gagawin sa ibang parte ng hasyenda. At sa tuwing susubukan niyang kausapin, isa lang ang laging sagot ni Ketha. Isang matalim na tingin at ang pagtalikod nito. Pero hindi siya susuko. Kung noon ay laro lang para sa kanyang panliligaw, ngayon ay alam niyang ito na ang magiging pinakamahirap pero pinakamahalagang laro sa buhay niya. Maagang nagising si Timothy at dumiretso sa hardin, kung saan alam niyang matatagpuan si Ketha. Kahit papatuloy siyang tinataboy nito, hindi siya titigil.
Nakita niyang abala si Ketha sa pagtatanim ng bagong halaman. Hindi man lang lumingon, tila wala siyang nakikitang Timothy sa paligid. Tinaas niya ang dalawa niyang basket ng prutas. "Good morning, sweetheart." Hindi siya sinagot ni Ketha. Mas lumapit pa si Timothy. "I brought you breakfast. Alam kong hindi ka pa kumakain. Sabi ni Nay Karing, agad kang dumiretso dito sa garden eh." Walang imik na tinuloy lang ni Ketha ang ginagawa niya. Napakamot ng ulo si Timothy. Hindi ito madali, alam niya. Pero para sa asawa, para mapatawad siya nito, ay hindi siya susuko. Umupo siya sa tabi nito. Nagkunwaring nag-aalis ng damo. "Hindi mo ba talaga ako papansinin? Kahit isang good morning lang?" Wala pa ring sagot si Ketha. Napabuntong hininga si Timothy. "Alam kong nasaktan kita, sweetheart. Alam kong mali ako. Pero hindi mo ba ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon? Handa akong patunayan sa'yo na mahal kita. Hindi dahil sa plano kong bumalik sa Maynila. Hindi dahil sa kahit na ano, kundi dahil totoo to. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko. Isang pagkakataon lang, Ketha, please." Tumigil si Ketha sa ginagawa at tinignan siya ng diretsyo. Tumaas ang kilay ni Ketha. "Alam mo, Timothy, kung hindi lang kita mahal noon pa, baka sinakal na kita. Umalis ka na lang muna. Bumalik ka ulit dun sa Maynila at mag-party." Napangiti si Timothy. Parang hindi narinig ang ibang sinabi niya. "So, inamin mo rin na mahal mo ko noon pa?" Tumaas baba ang kilay nito. Natigilan siya at umiwas ng tingin at bahagyang yumuko. "Noon pa yun, hindi na ngayon." Mas lalong lumapit si Timothy. Nakangiting nilapit ang muka sa kanya. Paano kung ligawan ulit kita? Simula sa umpisa. Pakipot ka ulit, tapos ako yung poging manliligaw mo. Baka sakaling bumalik yung pagmamahal mo." Binigyan niya ito ng matalim na tingin. "Kung gagawin mo yan, baka hindi na ako bumalik kahit kailan." Ngumuso si Timothy at malambing na sinundot ang tagiliran niya. "Mamaya." Bumuntong hininga ito. Okay. Pero seryoso ako, sweetheart. Ipapakita ko sa'yo na karapat-dapat akong mahalin ulit. At doon nagsimula ang walang kapagurang panunuyo ni Timothy kay Ketha. At unti-unti nang natutunaw ang galit ni Ketha rito. Kinabukasan nagising si Ketha sa amoy ng bagong luto. Lumabas siya ng bahay nila at bumungad sa kanya si Timothy. Pawisan at may apron. At nag-iihaw sa may kusina sa labas. Araw-araw na siyang umuuwi sa kanila, simula nung kasal nila. Napangiti si Timothy nang makita siya habang hawak nito ang plato ng niluto nitong pagkain. "For you, Ketha, sweetheart." Nakapamaywang siyang sumimangot dito. "Hindi mo mabibili ng pagkain ng loob ko. At saka sigurado bang masarap yan? Sa pagkakaalam ko kasi, wala kang alam sa gawaing bahay." Tinaasan pa niya ito ng kilay. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Mabuti na lang at may pasok ang mga kapatid ni Ketha. At nasa bukid ang magulang nito kaya silang dalawa lang ang naroon. Inayos nito ang buhok niya. Nilagay sa likod ng tenga niya ang ibang nakaharang sa mukha niya. "Alam ko, pero gusto kong makita mong kaya kitang pagsilbihan. Nang umuwi ako sa Maynila, nagpaturo ko kay mama. Ako ang maghuhugas ng plato mamaya, ha?" Tumawa ng malakas si Ketha, pero tinakpan ng bibig para hindi ito makita ni Timothy. Nang makita yon ni Timothy, lalo itong ginanahan. Hindi lang kasi inaasahan niyo ni Ketha. Hindi niya ma-imagine si Timothy na naghuhugas ng plato. "Aba, napatawa kita. Konti na lang, mapapa-I love you na ulit kita." Malambing na sambit nito. Umupo siya pero may ngiti sa labi niya. "In your dreams?" Inaamin ni Ketha na malapit na niyang mapatawad ang kanyang asawa. Nakikita na rin naman niya ang effort nito para makuha siya. Isang hapon lumakas ang buhos ng ulan. Agad na lumabas si Ketha upang takpan ang mga bagong tanim niya.
Ngunit hindi niya namalayang may sumunod sa kanya. Si Timothy. May hawak itong payong para hindi siya mabasa. Bakit ka ba sumuong sa ulan, my love? Bukas na yan. Bakit ka sumunod? Bumalik ka sa loob. Sigaw niya rito. Ngumiti si Timothy. Dahil basa na rin naman si Ketha, ay ibinaba nito ang payong at naglakad papunta sa kanya. Kung mababasa ka, edi sabay na tayong mabasa. At bago pa siya makapag-react, bigla siyang niyakap ni Timothy mula sa likuran. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Nanlalaki ang mga matang nilingon niya to. Timothy, I love you, Ketha. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi na laro to. Hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Bulong nito. Saglit siyang natigilan. Pero nang tignan niya si Timothy, doon niya nakita ang emosyon niya. Gustong-gusto niyang makita. At kahit anong pigil niya sa sarili, hindi niya kayang itanggi na mahal niya pa rin ito. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay niya at hinawakan ang pisngi ni Timothy. I love you too, Timothy Oliveros. At hindi na nakapagpigil si Timothy. Agad nitong hinila si Ketha paharap. Hinalikan siya sa labi sa gitna ng ulan. Isang halik na puno ng pangungulila, pagsuyo at pagmamahal. Hindi na siya bibitawan pa ni Timothy. At si Ketha, sa wakas, hinayaan na niyang mahulog ulit sa lalaking minahal niya noon. At ngayon, muling tinanggap ni Ketha si Timothy. Hindi niya na kayang itanggi ang totoo. Mahal pa rin niya to. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng takot na muling masaktan, mas tumimbang na ang pagmamahal niya para rito. At ngayong nagbago na talaga si Timothy, wala nang dahilan para ipagkait pa niya sa sarili niya yun. Simula noong nagkaayos sila, hindi na sila mapaghiwalay. Habang abala si Ketha sa pag-aalaga ng halaman, naramdaman niyang may lumapit sa kanya mula sa likuran. Bago pa siya makaiwas, biglang may mainit na labi na dumampi sa pisngi niya. Gulat na nilingon niya to. Timothy! Good morning, sweetheart. Ang ganda mo ngayon ah. Umirap siya pero hindi rin mapigilang mapangiti. Ay nako, wala akong time sa pambobola mo. Umupo si Timothy sa harap niya, sumandal sa isang paso, at saka pinagmasdan lamang siya. Titig na titig ito kay Ketha. Wife, bakit ba ang ganda mo kahit pawisan ka? Napailing siya pero bahagyang namula. Timothy, hindi ako nagbibiro. Lumayo ka at baka masabuyan kita ng tubig. Hinila siya nito palapit. Sige nga, subukan mo lang. Tapos hahalikan kita sa harap ng tao rito. Namula siya ng todo. Saka ito itinulak. Hayop ka! Nakakainis ka! Pero imbes na umangal, bigla na lang ulit hinila ni Timothy si Ketha papalapit sa katawan nito. At bago pa siya makapagsalita, dumampi na ang labi nito sa labi niya. Isang mabilis pero puno ng lambing na halik. Nakangiti niyang hinawakan ng baba ni Ketha. Kiss everywhere, hindi ba? Sabi mo dati, kapag kinasal tayo, pwede nang halik everywhere. Napamulagat siya at napatingin sa paligid. Ano ba? May makakakita. Tawa ng tawa si Timothy, saka lalong inilapit ang mukha sa kanya. Eh ano ngayon? Asawa naman kita. Asawa mo sa papel, pero wala pang kasamang honeymoon. Umatras siya palayo ngunit natigilan din. Ngumisi ito sa kanya. Inipit ang baba ni Ketha gamit ang hinlalaki at hintuturo nito. Honeymoon, mukhang gusto mo na, sweetheart. Namumulang tinampal niya ito sa balikat. Ang kapal ng mukha mo. Bitiwan mo ko, Timothy. Ngunit imbes na bumitiw, binuhat siya bigla ni Timothy at inikot sa ere. Timothy, ibaba mo ko! Natatawang sigaw niya. Mas hinigpitan pa ang hawak nito sa baywang niya. Sige, ibababa kita pero sa kama ko na. Mas lalong namula si Ketha. Timothy Oliveros, huwag kang...
Hindi na natapos ni Ketha ang sasabihin niya dahil biglang dumampi ulit ang labi ni Timothy sa kanya. Mabilis, matamis. At nang ibaba siya nito, hindi na siya nagsalita. Lalong naningkit ang mga mata ni Ketha habang ang binata naman ay patuloy lang sa pangaasar. Hinawakan nito ang kamay niya saka nilagay sa dibdib nito. Aaminin mo rin, sweetheart. Gusto mo rin ako kahit noong galit ka pa. Umirap siya, pero hindi na niya maitago ang ngiti sa labi. Ang yabang mo! Tumawa ito saka muli siyang hinalikan sa noo. Kasi sure ako, mahal na mahal mo ko. At sa pagkakataong ito, hindi na itinanggi ni Ketha yon. Isang gabi habang papasok na si Ketha sa kwarto niya, doon sa asyenda ng may isang kamay na biglang humawak sa kanya papasok ng kwarto. Muli siyang natulog doon pero sa ibang kwarto. Hindi na muna siya tatabi kay Timothy. Bago pa makapalag si Ketha, napasandal na siya sa pinto at nasa harapan na niya si Timothy na nakangisi sa kanya. Ano na naman to, Timothy? Bulong niya. Dahil sa sinabi mo kanina. Nangaakit na sabi nito. Napasinghap siya. Anong sinabi ko? Dinikit nito ang noo sa noo ni Ketha. Marahang hinaplos ang pisngi niya. Sabi mo, wala pa tayong honeymoon. Napalunok siya. Timothy, nagbibiro lang ako noon. Mas lalong ngumisi si Timothy. Saka yumuko para idikit ang labi sa leeg niya. Nanindig ang balahibo ni Ketha dahil sa ginawa ng asawa. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na kasama mo ko ngayong gabi? Napakapit siya sa balikat nito. Ramdam niya ang init ng hininga nito. Timothy, huwag kang... Muli ay isang mainit na halikang sumakop sa labi niya. At sa gabing iyon, muling pinatunayan ni Timothy na hindi lang paglalaro ang pagmamahal niya kay Ketha. Dahil sa bawat halik, bawat yakap, at bawat titig, alam niyang sa wakas, bumalik na ang pagmamahal nila sa isa't isa. Niyaya ni Timothy na mag-date sila sa mismong hardin kung saan unang nag-usap sina Timothy at Ketha. Ngayon ay isang magandang setup ng nakalatag na isang candlelit dinner sa ilalim. Pinaganda ni Timothy ang lugar, pinaayos ang mga halaman, pinalibutan ng fairy lights, at nagpalagay ng isang eleganteng lamesa na may bulaklak sa gitna. Ang buong hardin ay tila isang paraiso sa gabing iyon. Timothy, ginawa mo to lahat? Namamangha siya habang tinitignan ang paligid. Nakangiting hinawakan nito ang kamay niya. Para sa'yo, sweetheart. Gusto kong dito muna tayo mag-date. Sa lugar kung saan una tayong nag-usap. Gusto kong dito natin opisyal na simulan ulit ang lahat. Timothy. Hinila siya ni Timothy. Palapit at inalalayan siyang maupo. Kinuha nito ang isang bote ng wine at binuhusan ang kanilang baso. Nakangiting initian siya ni Timothy. Ketha, sweetheart, wala na akong ibang gustong gawin, kundi ang patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Timothy na nakilala mo noon. Nakangiting tumitig sa kanya si Ketha. At pinatunayan mo na nga, Timothy, lahat ng ginawa mo, hindi ko na kayang itanggi na mahal talaga kita. Isang malaking ngiti ang lumabas sa labi ni Timothy. Tumayo ito at dahan-dahan na lumuhod sa harapan niya habang may hawak na singsing. Ketha, nung una kitang pinakasalan, hindi ko pa alam ang tunay na halaga ng isang pangako. Pero ngayon, alam kong ikaw ang buhay ko, ang tahanan ko. Will you marry me again, Mrs. Oliveros? Tumulo ang luha ni Ketha, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kasiyahan. Tumango-tango siya habang nakangiting lumuluha. Oo, Timothy, pakakasalan ulit kita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng hardin kung saan nagsimula ang lahat, muli nilang pinaglaban ang kanilang pagmamahalan.
At muli ngang kinasalang dalawa. At sa paglipas ng ilang taon, masaya at buo na ang pamilya nila. Sa loob ng malawak na Hacienda Oliveros, makikitang nagtitipon ng buong pamilya nila Timothy at Ketha. At sa gitna nila, makikitang nakaupo si Timothy habang karga ang nag-iisa nilang anak na babae, si Shara Ketha Oliveros. Gusto ni Timothy na naroon din ang pangalan niya sa pangalan ng anak nila. Isang masayahing batang may malalaking mata at kulot-kulot na buhok. Hawig na hawig ito kay Ketha. "Mommy, si Daddy po ba ulit ang mananalo?" Tanong ni Shara habang yakap ang ama at nakangiti sa ina. Naglalaro na naman kasi ng chess. Kapag nagtitipon talaga sila ay naglalaro ang mga to. Si Timothy at ang tito nitong si Draco ang magkalaban, habang silang mga asawa ay nasa tabi lang nanonood. Tumawa siya, saka tinapik ang noo ng asawa niyang nakangisi. "Tignan natin anak, mukhang nagyayabang na naman ang daddy mo eh." Kumunot ang noo ni Timothy. "Aba sweetheart, ako pa. Kilala mo naman ako, hindi to magpapatalo." Tumawa naman si Draco saka inakbayan si Primrose. "Kahit kailan, hindi magbabago tong anak mo, Tonic." Ngumisi naman si Tonic sa kapatid. "Kaya nga, pero ngayon, mas may pinaglalaban na siya." Nakangiting tumango si Danim habang nakatingin kay Ketha. "At mukhang mas napatino mo na siya, Ketha." Tumawa si Timothy saka hinalikan si Shara sa noo. "Siyempre, chocolate ng prinsesa ko ang premyo. Hindi pwedeng hindi ko yan makuha." Kumapit sa pisngi ni Timothy ang anak nila. Malapad itong ngumiti. "I love you, Daddy." Malambing na niyakap nito ang anak nila at tumingin kay Ketha. "I love you more, princess. Sobrang mahal ko rin ang mommy mo." Lumapit at hinalikan ni Ketha si Shara sa pisngi, pagkatapos si Timothy. "At mahal ko rin kayo." Masaya ang buong pamilya Oliveros. Lahat ay nagbibiruan, nagtatawanan at nagkukulitan. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, sa wakas, nahanap na rin ni Timothy at Ketha ang kanilang forever. Sa Hacienda Oliveros, sa piling ng isa't isa, at sa pagmamahal ng kanilang pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laro, hindi palabas, at hindi dapat ginagamit para lang sa pansariling interes. Ang pag-ibig ay may kakayahang baguhin ang isang tao. Hindi ito nagmamadali, hindi ito naglalaro, at higit sa lahat, ito ay isang pagpili araw-araw, ang piliin ng isa't isa. Kahit ilang beses mang masaktan, bumagsak, at subukin ng tadhana. Wakas, 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 wakas.